Sabi ko lang, sana naman maintindihan nila yung nangyari sa akin. Yung time po nandun ako sa kulungan, may time pa po na gusto ko nang magpakamatay. Opo, kasi wala pong kaalam yung magulang ko na nakulong ako. Hindi mo alam kung paano mo sila makukontak kasi wala naman po kasing cellphone. Lahat po yan, pag pumasok sa kulungan, lahat po yan kinukuha, pati gamit mo. At nakalagay po sa stock room. Yung suot mo sa kulungan, Yun din po. hanggang pag-uwi dito sa Pilipinas, Yun din po. yun din. Subscribe to my channel. Good morning. Tara po. Salamat po. Isang mapagpalang tanghali po. Diyos maray na udto po sa Tuya Gabos, mga katuwang. Ngayong umaga, puntahan ko si Pastora Brenda kasi may gusto siyang patulungan sa atin. Isang Pinay OFW dati na nakaranas ng hindi magandang karanasan sa kanyang amo, biktima ng pang-aabuso at nakulong pa siya doon sa Saudi at masaklap yung kanyang naging karanasan, mga katuwang. Tamang-tama kasi ngayong buwan ay pinagdiriwang yung Women's Month, araw ng kababaihan po, mga katuwang, ngayong buwang ito ng Marso. Kaya tingnan natin, kausapin natin, no, yung gustong patulungan dito ni Pastora Brenda, isang dating OFW. Tara po. Ito ang anong ito na pastora. Malapit nang matapos itong kanilang chapel. Yan si Pastora. Pastora, good morning. Opo. Kumusta kayo? Ito po, mabuti naman sa biyaya ng Diyos. Opo. At nagising pang muli. Ay, opo. Blessing yun. Blessing po. Yung ni iba Lord. hindi na nagigising. Opo. Opo. Kaya yun. Oh, Pastora, punta ako rito at gusto ko po sanang mapuntahan yung sinasabi niyo po, si Aling Cherry, yung dating OFW. Ay, ganun po ba? O sige po. Kailangan ko po bang sumama? Ay, may oo. ginagawa po yata kayo. Oo, kayo na lang po. May bisita po pati kayo. Andito po, may bisita ako. Ay, si Pastor Ador. Pastor Ador, good morning, good morning. Good morning Opo. po. Good morning. Opo, si Pastor Ador, siya po yung sa insurance ng mga senior. Kasama po dyan si Nanay Myrna. Ayun, kay Tata Tomas. Naalala ko si Pastor Ador, siya rin po yung nagkasal. Naalala niyo po ba? Yung nagkasal kay Nay Myrna at kay Tay Tomas. Ayun, si Pastor Ador. Oo. Ayan, salamat Pastor Ador. Salamat. Oo, salamat. at nice to meet you again. Ay, Pastora, punta ako doon. Sige po, sige po. Kausapin ko. Oo, sige po. Pero hindi ko, Kuya April, makakasama kasi may bisita pa Mabisita ako. kayo. Okay lang po. Ako na lang po punta doon. Sige po, sige si po. Aling Cherry, Opo, yung opo, dating sige po. OFW, no? Opo, opo. Opo. Salamat po, Pastora. Sige po, good luck. and Opo, God Happy bless po. Women's Month. Thank you po Oo. sa mga nanay and thank you po Kuya Efren at naalaala yung Women's Month pala ngayon. Ako hindi ko na naiisip na Opo. Women's Month ngayon. Opo, buwan ng kababaihan. Opo, opo. So salamat po and God bless po Kuya Efren. Opo. At para makausap din po niyo si Ate Cherry. Opo, salamat po, Ayan, Pastora. ganun. Pastorador, babay na po. Ingat po kayo, ingat po kayo. Sige po. Good luck and God bless you po. Thank you po, Pastora. Para po, mga katuwang, puntahan na natin. Na bahay ni Cherry. Tao po. Tao po. Uy. Uy, may mga aso. Oo. Kayo po si Ate Cherry. Opo. Oy, good morning. Good morning. Ayun. Ano kayo? Nagwawalis? Opo. Ito yung bahay nyo. Opo. Saglit, maglagay ako ng microphone ha. Ate Cherry, saglit lang. Sige po. Tagal na kayo dito, te?
Ay, may gitna kon po, 2 taon na po. Higit ng 2 taon kayo dito. Opo. Okay. Anong ginagawa nyo rito? Tatanim po ng gulay. Tatanim ng gulay. Opo. Mag-isa lang kayo rito? Opo. Ba't kayo nakarating dito? Taga saan kayo? Sambales po. Sambales. Ang layo nyo ha. Ba't kayo nakarating dito? Yung Sambales, mga katuwang, yan yung lugar na pinagdalhan natin ng pamilyang tinutulungan natin, si mag-ina po na Mary Rose. Opo. So, ba't kayo nakarating dito? Wala po. Kasi naiya po kasi ako umuwi sa pamilya ko kasi nga po yung nangyari sa akin. Nahiya kayong umuwi sa pamilya nyo Opo. dahil sa Yun yung po nangyari sa akin. nangyari. Dati, OFW po kasi ako. OFW kayo dati. Opo. Saan? Sa abroad? Sa Saudi po, sa Riyadh. Saudi, sa Riyadh. Opo. O tapos, anong nangyari? Doon po, nakasumpong ako ng employer na hindi maganda. Employer na hindi maganda. Opo, tapos nakulong pa ako. Nakulong kayo? Opo. Ilang taon? 1 taon po. 1 taon? Oh. Nakulong kayo doon sa Saudi. Opo. Anong kaso nyo? Pinagbintangan po ako nagnakaw ng pera at saka laptop. Pinagbintangan kayo ng amo nyo, nagnakaw ng pera at laptop. So, anong Hindi po nangyari? ako. Napatunayan ba? Hindi po. Hindi napatunayan. Hindi po. Pero nakulong kayo. Opo. Ang sabi, para daw po magtanda. Ha? Wala naman akong kinukuha. Ang sabi ko nga po sa police station, kung talagang ako yung nanguha, hindi nyo na po kailangan na ay punta sa police station, ako na po mismo ang pupunta. Kasi nga, aminado mo sa sarili ko na ako talaga yung gumawa. Pero wala naman po eh. Nakuha ba sa poder mo Wala yung Wala po. laptop at yung pera? Wala po. Wala po Wala. silang kinalka nila yung mga gamit ko. Wala po sila nakuha. May nakita man sila, Philippine money lang. Mm-mm. Yun lang So po. walang ebidensya ano? Wala pong Doon sa ebidensya. binibintang sa iyo. Pero Opo. nakulong kayo. No po. Tapos nakaranas pa sa kulungan, nakaranas pa ng hindi maganda, yung hagupit na 300 na sinasabi nilang paras. Yung 300 na beses kang pinalo, yung Opo. latigo ba? Opo, yung latig ko po ng kabayo. Oh, Yun po yung ang ginamit nila. sa katawan mo, Opo. pinagahampas ka. Opo. 300 Opo. Nahampas? Every Friday po yun. tuwing Ginagawa. Biyernes. Opo. Tuwing Biyernes. Pagkatapos nun, dadaling ka nila sa clinic para gamutin. Pagkatapos, ibabalik ka na naman sa selda. Oh, Doon sa... grabe yung pinagdaanan mo. Opo. Habang ikaw ay nasa kulungan, hinahampas ka pa ng latigo. Opo. Yung time na po yun, wala pong kaalam-alam ang mga parents ko. Mga magulang Opo, mo. mga anak ko. Kailan yan nangyari? 2014. Uy, matagal na pala. Matagal na po. Hindi na kayo nakabalik. Balikon po, pangalawang beses kong bumalik po doon. Yung pangalawa, yun na yung nangyari. Opo. Kaya nga po kaya nga po nagpa-con na po ako, nagpa-risko na sa Polo Owa Embassy Oo. para Nirescue kayo opo. ng embassy ng Pilipinas sa Saudi. Opo. Para makauwi na kasi yung employer ko na pangatlo, ang usapan ng aking agency, Oo. ibabalik ako. Oo. Pero ang ginawa, binenta ako sa ibang agency. Oh, employer mo. Opo. Bininta ka sa ibang agency. Opo, para yung ginastos daw po nila, Makabalik. makabalik po sa kanila. Oh, talaga. Kaya po yung agency naman na to, na pinagbintahan, madami po kaming Pilipina doon. Na ibinenta. Opo, ganun din po ang case sa akin. Ngayon, ang sabi sa akin, gumawa daw kami ng video at i-send down namin sa Polo Owa Embassy para ma-rescue kami. So, na-rescue nga kayo. Opo, Ilan kayo noon na na-rescue? 14 Oh, mga Pinay. Pinay Opo. OFW. Opo. Talagang hindi lahat ng OFW ay pinapalad pala talaga. Opo. Tulad nung Kaya- nangyari sa iyo, malungkot, napagbintangan ka ng amo mo na nagnakaw, Opo. nakulong ka,
latigo ka pa. Opo. So paano ka nakalabas? Sa kanpo. Sa kulungan? Sa kulungan po, meron po kasi yan tatlong yung tinatawag na hearing. Kapag once po na hindi sumipot yung employer mo, Oo. ibig sabihin po, Hindi interesado. hindi po totoo yung binibintang sa'yo na ikaw ay nagnakaw at wala po sila na ipakitang ebidensya. Kasi bawal naman daw po sa Saudi magkulong ng walang kasalanan po. So, Haram kaya daw po sa kanila yun. Kaya ka nakalabas ng kulungan Opo. dahil hindi na sumipot sa hearing yung amo mo. Opo. Hindi na po sumipot. Oo. Kaya po, wala silang nabigay na ebidensya. Oo. So yun yung masaklap na nangyari pala sa iyo, Opo. Cherry. So, Opo. ilan ang anak mo? 3 po. 3. Asan sila ngayon? Andun po ngayon sa magulang ko. Saan yun? Sambales? Opo, sa Sambales po. Kaya nga po nahiya na nga ako sa magulang ko dahil wala man ako maibigay sa mga anak ko. Kasi ganun po yung nangyari. Baka isipin ng magulang ko na yung nangyari sa akin is kasalanan ko. Sabi ko, hindi ko naman po ginusto yun na makulong ka tapos ganun pa sa employer mo, minalas-malas ka ba. Eh sabi ko, hindi na muna ako uuwi doon. Hindi ka muna uuwi. Kaya, so ang ginagawa mo dito, nagtatanim ka ng gulay. Para may padala sa kanila, kaso kulang pa rin. At least nakakapadala ka. Opo. At least nakakapadala ka naman doon sa mga anak mo kahit paano. Kahit konti Sa lang po. pagtatanim-tanim mo. Opo. Kasi naiya naman po ako sa magulang ko eh. Kasi sila na po yung Sila na nagpalaki. nagpapaaral. Opo. Kaya nga ako umalis para sa mga anak ko tapos ganun pa yung mangyayari. Kaya ka umalis, pumunta ng abroad para Hindi sa naman- mga anak mo, tapos sabi nga masaklap nila yung kapag nangyari. nag-abroad ka, yayaman ka. Hindi naman lahat na nag-abroad is siniswerte. Sinuswerte. Tulad nung nangyari sa'yo. Ito nangyari sa akin. Hindi lang ako, madami po kami na ganun nangyari na. Nakatagpo ng ganong employer. Meron pa Ano? nga po dyan. Meron pa nga dyan, nire-rape. Oh, buti hindi ka na biktima ng ganon. Pang-abuso ng amo. Mintik na po. Huh? Mintik na po yung time na yun. Yung time na yun doon sa employer ko, mintik na po akong ma-rape. Paano nangyari? Yung anak ng employer ko, pinakon niya ako eh. Pinalabas niya talaga na yung nangyari sa akin is ako yung may gusto. Oo. Pero hindi ko naman ginusto kasi yung time na yun, dadalawa lang kami nung kaibigan niya. Hindi naman talagang muntik, talagang ni-rape. Na-rape na kayo. Biktima kayo ng panggagahasa, dit? Oh Opo. my God. Kaya yung binalik Tapos ako anong sa nangyari? So, nagtagumpay siya na kumbaga mapagsamantalahan kayo. Opo. Nasumbong mo ba sa pulis? Hindi na po ako nakasumbong sa polis. Bakit? Kasi yung time na gusto kong tumakas, paglabas ko pala ng gate, andun na yung tinatawag nilang mutawa, yung polis. Doon na ako dinala sa police station. Hindi man ako makapagsalita kasi hindi naman po ako marunong mag-Arabic yung time na yun. Oh. Saklap talaga ng naging kapalaran mo sa Saudi ba? Saudi? Opo. Kaya sabi ko, sa lahat ng mga OFW na gusto mag-abroad, nakadepende yan sa employer mo. Nakadepende yan kung maganda yung employer na pupuntahan mo. Tapos, noong mga panahon na yun, siyempre hindi ka makakapunta ng abroad kung hindi ka magbabayad sa may placement fee pa. Oo po. Yun So, nga po, ang hindi ako makauwi dahil inahanting pa rin ako ng pinagkakautangan ko. Dahil sa placement fee. Opo. Siyempre, ano man po ibabayad ko kung ganun yung nangyari sa akin. Kaya simple akong... Alam ba ng mga anak mo yung nangyari sa'yo? Mga anak mo malalaki na. Opo. Mga anong edad na nun? Yung panganay ko po is 20. Oo, maintindihan ka na nun, maunawaan ka na nun. Tapos yung bunsong lalaki ko is 12. Tapos yung bunsong babae is 10. Naintindihan ka naman nila. Dapat siguro pinapaliwanag nung
parents mo, nung nanay mo, ano? Alam naman po nila ng mga anak ko. Oo. May mga contact naman po ako sa anak Oo. ko. Kahit ang sabi nila sa akin, Mama, bakit di ka pala umuwi dito? Sambales. Sabi ko, nahihiya ako. Sabi ko, Gusto mo bang pumunta sa kanila? Opo, gusto ko po umuwi. Kaso wala man po akong at hindi man po sapat yung sigda sa may gulayan. Hindi naman po So kumbaga gagastusin mo papunta ng Sambales, ipadala mo na lang sa Padala ko kanila. na lang po sa kanila. Kasi ilang taon naman din akong hindi nakauwi tapos hindi ko pa sila nakikita. Nakikita ko mo sila nakakausap through video call lang. Tapos kapag may gamit nga akong cellphone kaso sa sobrang gipit, nisanla ko pa. Kaya ngayon, Wala na silang kontak sa'yo. wala na akong kontak sa kanila. Baka ngayon, nag-alala na sila kung ano na nangyari sa akin. Oo. Mamaya bigay mo sa akin ang pangalan nila at i-message ko sila. Ano? Baka sila ay nag-aalala sa'yo. Ano? Opo. So ano yung mga tinatanim mo dito, Cherry? May tanim po akong petchay, tapos kalabasa kasaka po yung pagulong. Ayun. Sari-sari po. Ay ano yun? Ano yung mga yun? Ay, petchay po. Mga petsa yun. Opo. Oo, parang aanihin mo na yung klaseng yun, malalaki na. Ay, kan pa po yan. 15 days pa po bago 15 siya. days bago anihin. Opo. 15 Saan mo dinadala yung mga yan? Doon po sa palengke. Bayan. Opo. Tapos yung mapagbentahan, yun na yung konsumo mo rito. Kung siya mo tapos kung meron pong sobra. Kapadala mo sa mga anak mo, Opo. Sambales. Opo. Oo. Itong mga katuwang, ito yung kalagayan niya rito. Pwede bang pumasok dyan, Ate Cherry? Sige, pasok. Umaulan pati, nagdidilim na yung langit. Opo, pasok po kayo. Hindi lang po sa akin tong kan na to eh. Oo. Nakikitira lang. Nakitira ka lang dito? Opo. Ay, kanino to? Doon po sa may-ari ng lupa. Itong bahay na to. Opo. Mabuti pinayagan ka rito. Todo wag kan po pakiusap ang siya? ginawa ko. Habang siyempre, nagtatanim kayo. Opo. Sabi ko habang yung lupa po ninyo pakinabangan, ako po muna ang tatayong caretaker ninyo. So caretaker ka nitong lupang ito. Opo. Dito ka nakatira sa bahay na ito. Opo. Bahay talaga ito ng mag-aalaga ng lupa nila. Opo. Uy, matatapang yata ang aso mo, Ate Cherry. Sige po, pasok po kayo. Ay. Hindi pa kusina ako na tayo nakauwi. nagdaan. Hindi pa ako Ay, naglalaba kayo yata. Ay, tapos na po. Hindi lang po ako makasampay dahil umuulan po. Ay, Hindi pa ako nakahugas ng plato. oo. Ito ang bahay ni Ate Cherry. Ilan taon na kayo dito nakatira? Ay, dalawa po. Ha? Dalawang taon? Pwede patay yung radyo, Ate Cherry? At baka tayo magalitan ni Boss YouTube. So ito ang kalagayan dito ni Ate Cherry. Isang dating OFW sa Saudi na nakaranas ng hindi magandang tawag dito, karanasan, no? Nakulong na, biktima ng siya pa yung nakulong. Pambihira, no? Ay yung ibang mga yung ibang mga nasa Saudi Pinay, ganun din ang nangyari sa sayo? Hanggang ngayon po, andun pa po sila, yung iba kong kasamahan. Oo. Ang pinakamatagal po doon, 3 years na po sa kulungan. Hanggang ngayon, nakakulong Hindi. pa rin? Opo, hindi pa po sila nakakalabas. Kasi yung time na binigyan nila po sa akin nila yung contact nila at sa mga contact ng mga pamilya nila, ang sabi po sa akin ng pamilya nila, hindi pa daw po nakakauwi. Hanggang ngayon doon pa. Kaya kung nawagan ako sa ating gobyerno, sana naman po tulungan natin sila kasi kawawa naman po. Yung mga pamilya din naman naghihintay sa kanila. Naghihintay po sa kanila. Nakakulong nang wala naman silang ginawang kasalanan. Ang sabi po ng pamilya nila, di bali daw pong wala sila may uwi Kaya na nga, pera, basta buhay lang daw po silang makauwi. kaya nga, oo. Kaya Hirap Sana. talaga ng hindi talaga sana po- lahat ng nasa abroad siniswerte tulad ng nangyari dito kay Ate Cherry. Ilan taon na kayong hindi nakaka-uwi doon sa Sambales sa mga anak mo? kalahating taon. Isa't kalahating taon. Opo. Gustuhin mo man pero wala kang pamasahe. Wala po. Oo. Kung may magbibigay sa yung pamasahe, saan sa Sambales? San Felipe po. San Felipe, Sambales. Opo. May inihatid kaming pamilya doon. Di ko lang matandaan kung saan sa Sambales. Poblasyon lang yun sa inyo.
Ay, kumbaga sa amin po is baryo na po yung... Baryo, barangay, tulad Opo, nito. opo, Purok 7, Barangay Maloma, San Felipe, Zambales. Okay. Yung address namin. Kumusta yung pamumuhay naman ng mga anak mo doon, yung pamilya mo doon? Okay naman po. Yung father ko, nagkakan po sa bukid. Nasa bukid. Opo. Tapos yung mother ko is may kunting tindahan po sa palengke. Pero hindi pa rin po sasapat sa mga anak ko yun. Oo. So kaya hindi ka makauwi dahil yung yung mga pinagkakautangan mo, nahihiya Opo, kayo. nahihiya po. Ay, oo. Hirap ng Lakas pa ng ulan. lakas ng ulan nga. Akala natin balik na yung lakas na naman ng daw ulan. po. Meron daw po low pressure area. Ay, kasama mo 2 aso. Ay, opo, alaga ko po. Ha? Kasama ko po sa higaan yan. Kasama mo sa higaan, 2 Opo. aso. Opo, iyan po yung bantay ko. Yan yung matatapang kanina. Opo, Oh, mahilig po kasi ako sa aso. mahilig kayo sa aso. Ako rin, mahilig sa aso, pero hindi ko katabi sa higaan. Ikaw Nasanay po kasi. nasanay ka na, Opo. nakatabi sila sa higaan. Siyempre, Dito ka. At masilaw, may ilaw dyan na, ayun, hindi pa hirap ako mabuhay mag-isa. Ay, mahirap po Ah? talaga. Siyempre, Oo. wala kang kasama sa buhay. Oo. Tapos ganito pa. Tapos, grabe yung nangyari sa'yo, no? Opo. Kagustuhan mo na matulungan yung pamilya mo, yung mga anak mo. Ganun pa, minalas. Ganun yung pa. nangyari sa'yo. Minalas. Hindi talaga lahat siniswerte ng mga OFW, no? Hindi po. Anong ginawa ng gobyerno sa'yo noon? May dumating bang tulong sa'yo dahil dun sa nangyari sa'yo? Sa gobyerno po. Pumunta po ako sa OWA. Nagbigay naman po sila ng tulong. Nagbigay naman. Opo. Kaso hindi pa rin po sasapat yung binigay po nila Oo. na tulong sa akin. Kaya kahit gusto ko magkaroon ng negosyo, kahit doon na ako sa amin magnegosyo para hindi na ako aalis, para yung mga anak ko maalagaan ko naman. Nag-aalaga ka naman ng hindi. Anong trabaho mo dati sa Saudi? Bahay po. Katulong sa bahay, Opo. gano'n. Tapos pag sinabing kasambahay ka doon, all around naman po. All around. Lahat, Opo. gagawin mo. Opo, lahat. Maglinis ka. Yun nga lang po. Merong isang ibang lahi po na tagaluto nila kasi hindi lang po ako kasi marunong magluto ng pagkain po nila. Arabo. Opo, kaya ayun. Bali, 2 po kami doon. Ate Cherry, kung nanonood ngayon yung mga kapwa mo OFW, especially sa Saudi, Opo. anong gusto mong mensahe sa kanila? Maibahagi mo yung naging karanasan mo, hindi magandang karanasan sa Saudi. Para maging aware, para mag-ingat yung mga Pinay na gustong pumunta ng Saudi. Ang masabi ko lang sa kanila, hindi naman lahat ng pupunta sa ibang bansa is sinuswerte sa amo. Kung andyan man kayo sa ibang bansa, huwag kayong gagawa ng hindi maganda. Yung tulad na lang yung pag sinabing bawal kasi, sundin na lang para walang Pilipinang mapahamak. Kasi mga iba po, may ibang Pilipina, kahit bawal na po, ginagawa pa rin nila. Ano yung mga bawal? Kasi sa Saudi po, bawal po ang magsama ang babae at saka lalaki kapag hindi po mag-asawa. Hinahanapan po yan sila ng papel. Na katunayan na talagang mag-asawa talaga sila. Saudi. Opo. O, Tapos lalabas yung pag lumalabas naman po yung pananamit, minsan sinasaway pag lumabas para kang nasa Pilipinas, naka-short pant, tapos Oo. naka-spaghetti trapeze. Di ba kapag pupunta ka ng abroad, dumadaan yan sa seminar sa TESDA. Opo. Sinasabi doon, kung ang pupuntahan mo niya, halimbawa Saudi, pinapaliwanag ng TESDA yung kultura ng Saudi, Opo. yung kaugalian nila doon para hindi ka mapahamak pagdating mo doon. Halimbawa na lang diyan, pupunta ka ng Saudi. O bawal dong maliligo ka. Yung amo mo andun sa sala, dadaan ka, nakatapis ka lang ng tuwalya. Opo.
bawal yun. Opo, bawal po talaga O, yun. tapos ginagawa yun ng mga Pinay kasi nakaugalian nila yun na pag nasa bahay sila, nakatapis lang ng Nakatapos tuwalya. lang po. O, di ba? Sa Kaya- Saudi iba yun eh. Sa mga Arabo iba yun. Di ba? Opo. Yung ibang Pinay ginagawa yun. Yung iba pa po kasi, ang kagustahan nila, nakikipagrelasyon po sila sa amo nila para makabingwit po sila ng malaking isda. Ganon. Opo. May mga ganon talaga ang Pinay Meron po talaga. Alam nilang bawal pero ginagawa nila para mabingwit nila yung amo. Opo. Para siyempre kapag meron po nangyari sa kanila, o siyempre kung nabuntis po, yun. Yung nangyari sa'yo, mabuti hindi ka nabuntis. Hindi po. Kung baga kasi yung time na yun po, tapos na yung menstruation po. Oo. Kung baga, nailabas po lahat. Mabuti na lang. Opo. Kasi kung nabuntis ka doon, anong mangyayari sa'yo? Sa bata, halimbawa. Ang gagawin po kasi doon, kapag nabuntis po, may tinatawag po silang hearing. Hearing. Pag-hearing po. Yung lalaking gumawa nun, is ipapatawag po. Oo. Kasi yung time na dinala ko sa deportation, Oo. kasi mga 1 week pa lang po ako doon sa deportation, nilalagnat po ako. Nilagnat po ako noon. Ang sabi sa akin ng pinaka-modern namin, yung sa mga Pilipina po, ipa-check up ako. Yung pina-check up ako, may nakuha silang specimen nung lalaki sa sperm. Opo, doon sa akin. Kailangan daw pong kanyon gamutin kasi kumbaga namamaga na daw po. Oo. Kaya yun, yung pinagamot po nila ako, ang sabi sa akin nung Diba ganyan yata, pagka nabuntis ka, yung bata, pauwiin ng Pilipinas, pauwiin sa Pilipinas ang Pinay, pero yung bata iiwan sa Saudi. opo, kukunin po nila. Ayun ang alam ko Opo, Ay, ganun pa rin. hanggang ngayon po, Okay. ganun pa rin po yung kanila. Mm. Kanilang Ganun pala, patakaran. Opo, Hirap talaga. kaya nga po. Parang hindi ka nagluluto, Ate Cherry. Ay, nagluto na po ako. Okay. Ayun, may Kasi, kanin na may po. kanin. Opo, yung Kasi ulam na lang po. Kita ko, walang yan ang lutuan mo. Opo, yan po. Oo, may pusa pati, puting-puti. So, magtatanim-tanim ka. Opo. Hirap mabuhay mag-isa, Ate Cherry. Mahirap po talaga. Siyempre, Paano mo? Para ka rin nasa Saudi nito. Opo. Nabubuhay kang mag-isa, paano kung magkasakit ka, ganun. Hirap ng kalagayan mo. Kailangan po, alagaan po yung sarili mo. Oo. Para ka Ay na kung rin po- mapanood ka ng mga pinagkakautangan mo sa Sambales, anong mensaheng gusto mong iparating sa kanila? Sabi ko lang, sana naman maintindihan nila yung nangyari sa akin. Kasi, Kaya hindi ka makabayad. hindi ako makabayad ng pinagkakautangan ko. Tapos, kung Kano ba utang mo doon? 50, 50. 50 mil po. Oo. Wala namang maibayad yung pamilya mo doon. Yung Wala magulang. naman po kasi hindi hanggang ngayon nagbabayad pa rin kami nung yung ginastos do sa kapatid kong namatay po kasi yung kapatid ko po is nagda-dialysis. May cancer. Hindi po, meron po siyang kidney failure. Kidney failure. Opo. Oh my God. So mabigat yung mga pinagdadaanan mo pala. Kaya po. Ate Cherry. Ay, no. Nagandaan-daan ako dito, napapansin kita rito, nandito ka sa balkon mo, nakaupo ka dyan mag-isa, kasama mo Opo. yung mga aso mo. Opo. Tapos, yung isang kakilala ko rito, si Pastora Brenda, nagsabi nga sa akin, gusto kanyang patulungan kasi naawa daw sila sa kalagayan mo rito, Ate Opo. Cherry, mag-isa ka lang daw dito, Opo. nagtatanim-tanim ka lang daw dito, Opo. parang ito nga, caretaker ka nga pala dito ng may-ari ng lupa. Opo. Kaya may libreng bahay ka. Opo. Pero kung wala itong libreng bahay na ito, saan ka natitira? Yun na lang po ang problema ko. Di bali, may mga ko naman po kakilala. Makikituloy na lang po, ganun. Oh my God. Kung sakasakali, may tumulong sa'yo,
Pumunta ka ng Sambales, pupunta ka? Ay, uuwi po talaga ako. Uwi ka? Opo. Para makita mo yung mga anak mo? Opo. Yung pamilya mo? Opo. Ilan taon ka nang nandito? Hindi sila nakikita doon? Sa kalahati po. At kalahati? Opo. Hindi pa naman tala nagtatagal, no? Hindi pa naman po. Siyempre sa ganong katagal, hindi po ako sinasanay kasi na hindi ko kasama yung mga anak ko. Mm-mm. Kasi minsan yung bunso kong lalaki, medyo sakit nung lola, sakit sa ulo, pasaway po. Kaya sabi sa akin nung mama ko, kung pwede, umuwi na muna daw ako at para gabayan ko muna daw yung mga anak ko kasi hindi naman daw po nila kayang gabayan. Problema Sabi- nga yung utang mo, syempre. Sabi ko sa mama ko, ang problema ko nga wala akong pamasahe. Mm. Hindi naman kayo makapagpadala kasi kulang naman yung Magkano sa inyo. pamasahe doon? Limot ko na yung pamasahe. Ba't nung kami pumunta doon, 3 kami. 3 kami plus yung mag-iina. Halos yung gastos namin lahat, nasa 15 yata eh. Balikan naman yun, balikan. Balikan. Mm. Mga kon lang po, mga 5,000 po. Solo mo. Opo. Nakapunta ka na doon. Opo. Ay, okay, okay. Sige. Kasama na rin po yung kamo doon, yung pagkain mo. Okay. Ay, sige ate, salamat sa naibahagi mong kwento sa amin, ha? Thank you din po. So, pray pa rin tayo. Dasal at Opo. dasal pa rin. Wala naman tayong ibang maasahan at kakapitan dito sa ganitong mga problema, kundi ang Diyos, Opo. no? Ang Diyos. Sabi nga natin, God is always good all the time, no? Opo. Kung tayo mawawala ng pag-asa, Ate Cherry. Opo. Ay, yung time po nandun ako sa kulungan, may time pa po na gusto ko nang magpakamatay. Huh? Opo, kasi wala pong kaalam yung magulang ko na nakulong ako. Hindi mo alam kung paano mo sila makukontak kasi wala naman po kasing cellphone. Lahat po yan, pag pumasok sa kulungan, lahat po yan kinukuha, pati gamit mo. At nakalagay po sa stock room. Kumusta yung Makukuha mo lang yun kapag kwan po. kalabas ka ng kulungan? Makakalabas ka. Kumusta nung pag-uwi mo rito? Nirescue ka nirescue ka ng gobyerno natin. Opo. Nakauwi, kumusta yung pag-uwi mo rito? Tulala po. Ha? Tulala po. Tulala kayo. Opo. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o kwan. Anong mga dala nyo? Wala kayong... Wala po akong dalang mga gamit. Kumbaga, naka-pajama lang ako, naka-tsinelas. Yun na yun. Yun na lang po yung kan. Yung suot mo sa kulungan, Yun din po. hanggang pag-uwi dito sa Pilipinas, Yun din po. yun din. Hindi ka Opo. pwedeng magdala ng mga gamit mo. Kukunin mo sa amo mo. Kung walang ganun. Wala po. Ang sabi ang usapan doon sa kulungan, ibabalik. Hindi naman po nila binalik. Dapat nga sila yung kasuhan ko dahil sila yung nagnako ng mga gamit ko. Oo. Hirap talaga pala, no? Kaya sana ang gobyerno natin magawa ng paraan na dito na lang yung hanap buhay ng mga Opo. Pilipino. Huwag nang pupunta ng abroad, no? Opo. Hirap. Sige, Ate Cherry, ha? Sige po, thank Oo. you po. Sandali lang. Ito mga katuwang ulan, Opo. Inabot kami ng... Dito na ako dadaan Ay, ulit. sige po, dito na po sa likod. Oo. Ang baba kasi itong pintuan ni Ate Cherry. Ayun. Ay, naku. Uy, natumba na yung pintuan mo, Ate Cherry. Sige po, ako na po. Ito yung mga tanim niya rito. Ayan. Mga tanim-tanim dito. Hanggang doon pa yun, oh. May mga, sitaw ba yun? Ay, wala na po. Hindi ko na po kayang kanindi kasi Naani na. matataas na po yung Oo. mga po, mga damo. Yung matataba yung ano mo doon, oh, pechay. Opo. Oo. 15 days Ano yung kalabasa yun? Yung mga gagapangan? Ay, yun po yung gumagapang sa patola po. Patola. Ay, sige na, Ate Cherry, ha? Sige po. Babay na po. Alis na ako. Doon sa motor, may bigas pa ako doon. Saglit, ha? Sige. Thank you for watching.